Isa talaga ang RCD Game Farm sa mga game farms dito sa Davao City na matagal ko nang gustong puntahan. Ito ay pagmamay-ari ni Mr. Richard C. Duy na nakilala dahil sa galing at husay ng kanyang mga manok at dahil sa mga malalaking pangalan ang gumagamit dito. Madalas nating nakikita si Sir sa mga malalaking ruweda, kaya titingnan din natin ang ruweda dito sa kanilang game farm. Inikot din natin ang kanilang range area and of course inalam natin ang mga bloodlines na pinapadami nila dito and ang kanilang way of breeding. Kaya once again, this is RCD Game Farm owned by Mr. Richard Doy of Davao City. Ito yung Cardinal Club Kelso ng RCD Game Farm. Matagal-tagal ko na bloodline to at ito yung isa sa pinakamaraming panalo, winning percentage dito sa farm ko. Ang original nito is from Bebot Uy ng Stallion Farm. So, mga old line ni Bebot Uy. So, na-acquire ko ito sa kanya, yung original nito, and then ito yung pinarami ko. So, ito yung itsura ng isang pure Cardinal Club Kelso. Itong Cardinal Club Kelso, dalawa lang, kinocross ko sa hatch, sa aking Doc Robinson hatch, at saka Timberlane hatch, at saka sa sweaters. Pag kinross ko sa sweater, lalong gumaganda yung itsura. So, nagiging macho tingnan, at saka talagang guwapo. Tapos, ang gusto ko naman sa fighting style nitong Cardinal Club Kelso is hindi siya sugod ng sugod. Abang siya at saka napakaganda ng cutting ability. At saka lumilipad din. So, ang importante kasi sa manok is yung ginagamitan ng utak ng paglaban nila. Meron kasi mga manok na sugod lang ng sugod. Etong Cardinal Club Kelso, talagang nag-iisip bago pumalo. Wow. Sir, may dala ka na ganyan sa expo, sir? Para sa World Marami Expo? akong dalang mga broodstock na Cardinal Club Kelso ngayong expo sa 2025. Pati pullet, sir, meron din. Meron. Ito naman yung tinatawag ko na Money Maker Dome. Actually, own blend ko na ito. Ako na mismo nag-blend itong Moneymaker Dome. Meron akong, ang original na color nito is white dome. So, isa rin dito sa nagpakilala sa akin sa industriya ng pagmamanok. Itong aking Moneymaker Dome. Dami ding humanga sa fighting style at sa aggressiveness nito manok na to. So, eto. Meron din akong dala nito sa World Game Fowl Expo 2025. Sir, Moneymaker yung name niya talaga, sir? Bakit Moneymaker, sir? Actually, ako na ang nagawa nito ng pangalan na Moneymaker Dome. Meron ako naririnig na ibang mga Moneymaker Dome din. Hindi ko lang alam kung sino yung mga breeder. Ginawa ko na ito kasi ito talaga nabibigay sa akin ng panalo. Nagpapasok talaga ng pera. Nagpapasok ng pera. Kaya tinawag ko talaga siya ng Moneymaker Dome. Moneymaker Dome. Okay? Ito na naman yung Timberlane hatch. Actually, itong Timberlane hatch is Gilmore hatch ito. Ang original breeder kasi ng Gilmore is Alvin Rhodes, which is nung wala na siya kay Gilmore, nag-breeding siya ng sarili niya. So, ito tinawag niyang Timberlane hatch. Halos lahat ng mga panlaban ko, nilalagyan ko talaga ng hatch. Number 1 is yung matapang. Tsaka number 2, magaling ang hatch pag sa baba na. Okay, so eto yung
Timberlane Hatch. May dala ka din yan, sir. Meron din akong dala nito sa World Game Fawn Expo. Mga brood stag at Yes, ulit. mga billboards. Ano? Okay. Kaya dalhin ko to sa Expo. Ito, sir? Ito mismo, dalhin ko sa Expo. Ito naman is a different family ng hatch ko. Dalawa kasi ang hatch ko dito sa farm. Yung Timberlane at saka itong Doc Robinson hatch. Nag-originate itong Doc Robinson hatch. I don't know kung kilala pa ng lahat. Kay Richard Bates. Sa kanya to galing tong Doc Robinson hatch na bloodline. So, dito din siya sumikat. Yung mga hatch, Bates hatch. So, yun din. Lahat ng panlaban ko, meron talagang hatch. Ito, ang characteristic naman ito is multiple kung pumalo. Napakaraming paa kung pumalo. Tapos, sobrang tapang. Habang may hininga pa sila, talagang tumutok ka. Pag may bloodline itong Doc Robinson hatch. Ito, mas gwapo lang na itong Timberlane. Okay. Ito yung bloodline ko na Thompson White. Nung una, in-acquire ko to para lang sana pangpakulay sa farm. Kasi sa mga stag na labanan ngayon, kailangan na talaga ng marami ng off colors. So, pero nung binread ko siya, yung mga anak, talagang nananalo. Kaya ngayon, pinarami ko na siya. Kasi, number one, maganda rin naman ang itsura. Tsaka quality din talaga ng manok. Ito yung Thompson White. Thompson White. Ito naman is isang broodcock ko na sweater. Link Fair sweater. Yung 5K line. So, as all we know, pag sweater ang manok mo, talagang gwapo. So, ito, kinocross ko siya sa Cardinal, Club Kelso, kinocross ko din sa mga hatches ko. Para yung mga anak niya, aside sa gwapo, talagang panlaban. So, ito yung 5K line ding sweaters ko. Meron din, magdala ka din yan, Yes, sir? meron akong dala dito ng mga brood stag ng mga anak nito, ng mga pure. Kay Bravo po dagikan, sir? Bapahan niya. Ay, po kay siya glawin, no? Sir, ang breeding nyo dito, sir, flock mating lahat. Oh, ang ginawa ko sa breeding ko talaga is yung traditional breeding na ganito lang. Flock mating. Kasi dati sinubukan ko yung battery type. Okay naman, maganda yung battery type. Talagang napaparami mo yung itlog. Kaya lang, kailangan mo kasi talaga ng isang tao na talaga marunong. Tutok na tutok. So anyway, ang sa akin naman is yung line naman is same line. Yung, ano yung line ng lalaki, saka yung babae is same line sila. So okay lang na kahit naka-flock mating ako or yung traditional type of breeding. Kasi same lang yung babae lahat. Mm. Doon sa samal nyo na ano, sir, na game farm, nag-breed din doon, sir. Oh, actually dalawa yung farm ko. Meron ako dito sa Comunal, Davao City. At saka meron din doon sa Gilon, Samal. So, doon may nagbi-breed din sila. Tsaka dito,
Pakunti-kunti lang breeding ko ngayon. Actually, for own consumption lang. Pero kung meron namang gustong bumili, nagbebenta ako. Ito, halo-halo, may stag, may broodcock, at saka may cock. Tapos, yung sa Samal na area ko naman, nandun yung mga pang-molting ko. Mostly nandun ang mga cock sa Samal area ko. DMG. Yung local association dito sa Davao, yung DMG, actually yung meaning ng DMG is Davao Matina Galera. Sabi niya DMG. So, ito yon, banded na to sila. Siguro by next month, pwede na to ma-harvest. So far, healthy naman sila. Wala silang mga sipon, walang sakit na. Mag 4 months ito, sir. Ano to DMG is September. October, November, December. 4 months. Yeah, 4 months. Pay pud ang style sa ilahang barn house. So, ito yung early bird. WPC1. Na mag 3 months. Banded. 3 months old. Pila ka days, sir, or months bago ilipat dito, sir? 3 weeks. 3 weeks. After fully vaccinated sila, binababa na ko na sa lupa. lupa. Yung umpisa pa, nakaka-off na pagdadahan. Yung talaga importante sa sa pag-breeding yung sisiyo. Kasi once na healthy ang sisiyo mo, sigurado yan, pagdating sa stag, pagdating sa rueda, talagang lalaban. Ito yung condition ng area, ito yung gradas, every early in the morning, dito kasta ng mga manok dyan sa mga scratch box. Dito so basically dito nagpe-prepare ng manok. So, sir, as of now, sir, ikaw na klase na breeder is lumalaban talaga na breeder? Yes. Talagang lumalaban ako. Nagbe-breed ako para ilaban. Laban. Wala ka ngayon sa commercial breeding? Yung commercial breeding naman is depende naman kung may buyer. Open naman ako. I-share mo pa rin. Hindi naman ako yung may mga tinatago na mga manok. May gustong bumili, mas maganda, yung the best yung binibigay ko talaga. Dito, sir, mga stag. Ito yung mga naka-prepare na manok. Ito may stag, actually, mostly stag, may cock doon. Ito yung mga pulet na dadalhin ko sa expo. Ito yung mga hatch. Ito yung mga ordinary club. Except yung green leg, yung mga yellow leg. Ang pang Miss Universe talaga dapat kasi syempre i-share mo yung bloodline mo sa iba, dapat yung na lang. Bucket list check talaga ako sa farm tour na ito dahil napuntahan na natin ang game farm ng ating idolo na si Mr. Richard Duy. At bukas ay makikita nyo ang very informative na interview sa kanya. So hanggang dito na lang ang ating video. Please heart and share if nagustuhan nyo and follow for more. Paki-comment na rin po kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakakaabot itong ating video. Thank you so much for watching and God bless everyone. Bye!